hindi din kayo dapat mawalan ng joy, hindi rin kayo dapat mawalan ng excitement sa paglilingkod. Alam niyo naman po, mga kapatid, madaling mawalan ng excitement sa paglilingkod. Hello? Napakadali. Alright? Kapag ka nawala ng excitement mo, mapafocus ka na sa iba. Kaya we're going to talk about this and let's open. Kaya pinamagatan ko pong aking mensahe this time, this Sunday, let's keep pressing on. This is not my word. This is the word of Paul. Pero gusto ko lang ipaliwanag sa inyo sapagkat naniniwala ako na kung hindi man ikaw nanlalamig, kinakailangan nating ilagay ito sa ating puso para magpatuloy tayong hindi maapektuhan kung ano man yung nangyayari sa buhay natin ngayon. Okay? So, let's read Philippians chapter 3, this time around from verse 12 to verse 16. Amen? Sabi po ng salita ng Diyos ay ganito. Not that I have already obtained all this or have already been perfect, but I press on to take hold of that which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. All of us who are mature should take such a view of things. And if on some point you think differently, that too God will make clear to you. Only let us live up to what we have already attained. He was now exhorting the Philippian Christians. Sabi niya gano'n, kinakailangan niyang maunawaan na tayo ay hindi pwedeng basta huminto na lang or mag-standby na lang sa ating buhay Kristiyano. So now, I'm going to sort of himayin sa inyo kung ano talaga ang ibig sabihin dito ni Pablo. Okay? For example, kayo ay, iba sa inyo rito siguro parang dili-dali ang inyong Christian life. Parang pwedeng pagka mainit, mainit, pagka malamig, malamig. Okay? Pero sabi ni Pablo, no. Sapagkat yung ganong sitwasyon ay dangerous. Okay? Kahit sa panahon natin ngayon, maaaring walang matinding persecution, pero kapag hinahayaan natin ang ating Christian life na ganon, madali tayong madala. Bakit? Maaaring hindi ka na papaligiran ng mga taong pwede kang ikulong, pwede kang saktan, dahil sa panahon nila Paul, alam naman natin na they were under intense persecution. They can easily get executed. Kapag sinabi mong Kristiyano ka sa panahon nila, sabi ko nga madalas sa aking preaching, para kang gumawa ng sarili mong death wish. Para mo lang sinabi, pwede nyo na akong patayin. Because it was really, ang tingin talaga ng mga Romans dyan, yan ay violation of the rule. Okay? Parang kasi gumagawa ka ng sarili mong grupo and kapag ikaw may sariling grupo, ang tingin sa iyo ng mga Romans, you are now beginning to create something later on para kayo ay magrebelde laban. Kaya pinupuksa kagad nila yung mga ganyang bagay. Now, so sabi niya ganon, ang unang advice niya sa mga taong nagsisipanlamig o somehow nawawala na yung apoy sa kanilang sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, yung kanilang pag-iibig sa Diyos. Sabi niya ganoon, first, you must never be content in serving God. Never be content. Kinakailangan, wag natin ilalagay sa isipan natin na, okay, I have done enough. Now, si Pablo, mga kapatid ko, balikan natin verse 12, para maintindihan natin kung ano yung sinasabi natin ngayon. Sabi niya gano'n, not that I have already obtained all of this. Now, tandaan natin, si Pablo, as far as we are concerned, particularly me, kilala niyo naman ako, pagdating kay Pablo, si Pablo yung aking, alam niyo, inspirasyon. Of course, nandyan, number 1 si Jesus Christ. Pero aside from him, Pablo na agad ako. Okay? Kasi sabi ko nga po sa inyo, talagang napabilib ako ni Pablo ever since I entered seminary. Ang sabi po ni Pablo rito, hindi dahil ako ay nakarating na doon sa perfection. Ibig sabihin, hindi naman niya sinasabing perfect siya, pero kung titingnan natin, sa panahon niya, they're looking up to him. I mean, kumbaga para sa atin, ako lalo na sa akin, kumbaga, he is already a made-up Christian. He's a super Christian as far as I'm concerned.
Hindi lang niya nagawa yung enough, he did more than enough. Okay? Yan po si Pablo. Pero sabi niya, no, ang tingin ko sa sarili ko, yun bang, not that I have already obtained all of this. Anong ginawa niya? Sabi niya gano'n, but I press on. Sabi niya gano'n, towards the mark. I have already been made perfect. Hindi yan ang iniisip ko. Para kay Paul, hanggat siya humihinga, there is always a space to fill. There's always things to do. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? He never had any, thinking na siya ay makontento sa kanyang ginagawa. Kasi gusto ko makita natin dito, kung titingnan natin si Pablo sa panahon na ito, habang siya sinusulat niya ito. Okay, marami na talagang, believe sa kanya. He's already a well-made up Christian. Kasi sa panahon na ito, nasulat na niya ang halos kalahati na ng New Testament. Nasulat na niya yung Book of Ephesians, Book of Galatians, 1 and 2 Thessalonica, 1 and 2 Corinthians. Nasulat na rin po niya ang Philippus. So marami na siyang nagawa. Alright? Hindi lamang po yon. At this point in time, ay kung siya ay nakagawa na ng mga book na ito, ng mga books na ito, so it means na he has already established churches to Galatia, to Thessalonica, to Corinth. Tama po ba? Kasi hindi naman niya susulatan to kung walang churches doon. Ibig sabihin, he has already done so many things in his career, in his ministry as an apostle. Ibig sabihin din nun, nakapag-train na siya ng maraming mga pastor, and yet sabi niya gano'n, not that I have already obtained all of this or have already been made perfect. Hindi ko tinitingnan ang sarili ko as parang marami na akong spiritual attainment. Yun ang ibig sabihin niya ron. Okay? But sabi niya gano'n, but I press on. Can you repeat after me? I press on. Pagka sinabi niyang I press on, this talks about his desire to continue to grow and become more like Christ. Okay? He never stopped desiring to grow in the Spirit, to be more like Christ. Alam po niyo, this is our ultimate desire, to be more like Jesus. Sabi po rito ni Pablo, I press on, I press on. I will not stop until I finish the race. I will not stop. There's no stopping. Nakakalungkot, maraming mga Kristiyano, alam po ninyo, they think na-attain na nila yung ganon, kaya sabi nila, okay na ako, hayaan ko naman muna yung iba naman ang magamit. Medyo lelo muna ako. Tandaan ninyo mga Kristiyano, you cannot afford to say that. Okay? Hindi dapat. Kinakailangan, kung tayo po ay nandiyan ka na, ginagamit ka na ng Panginoon, magpatuloy ka dyan. Maging faithful ka dyan. Si Pablo po mga kapatid ko, at this point in time when he was writing the book of Philippians, he was already near his time of death. Malapit na. Ang huling susulatin na lang niya, yung 2 Timothy. Pagkasulat niya ron, ilang oras na lang, maaari ilang araw na lang, pupugutan na siya ng ulo. Okay? So kumbaga, si Pablo po, mga kapatid ko, sabi niya gano'n, at this point in time, hindi pa ako tapos, humihinga pa ako. Okay? He's not contemplating on stopping. For him, para sa kanya, he's not content in serving God. Alam po ninyo, bawat isa sa atin, we have to develop this sense of dissatisfaction. Hindi tayo dapat masatisfied sa anumang klaseng ministry o anumang bagay na nagagawa natin sa Panginoon. Hindi ka dapat ron. Wag kang mag-isip na, ay, okay na ako dito. Tama na ito. Naging leader na ako. Meron na akong Bible study. Siguro nakapagturo na ako sa Bible study ng ganito katagal. Siguro, iba naman. Sila naman, hindi na ako. Tapos na ako, nagawa ko na yan. Wala pong ganon. Sabi ni Pablo rito, hindi naman sinabing diretso, pero he was like saying, hey, kung ako nga, narating ko na ito, but I'm not stopping. Kung ako nga, marami na akong nagawa, but I do not look at myself as perfect.
Maaring yun yung tingin nyo sa akin, pero as far as I am concerned, the way I look at myself, sabi niya ganon, hindi pa ako satisfied. Hindi, wala pa ako doon. Marami pa akong dapat gawin. May pinapagawa pa sa akin si Lord. Sabihin mo sa sarili mo, I'm not satisfied. Alright? Kailangan po natin na maisip natin. But if you know, sa inyong buhay ay may nagawa na kayo, alam po ninyo, wag nating bilangin yung mga nagawa natin, okay? Huwag nating bibilangin yung nagawa natin. Kasi walang bagay na malaki na nagawa mo na, alam po ninyo, makakatapat sa ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Minsan, yung iba, naggagalit pa o nagmumurmur pa kay Lord. Kasi sabi niya, ginawa ko na to, bakit ganito nangyayari, Lord? Ano yung ginagamit nating panunumbat kay Lord? Parang binibilangan mo si Lord. Naku po, ulitin ko, kapag ka binilangan mo si Lord, okay, kahit na gaano pang attainment ang nangyari at ginawa mo dito sa ibabaw ng lupa, ano mang spiritual attainment yan, wala yan, alikabok lang yan sa ginawa ng Lord sa buhay mo. So never dapat makipagbilangan kay Lord, okay? Huwag mong bibilangin yung mga bagay na nagawa mo para sa Kanya. Si Pablo, ano sabi niya? Hey, lahat ng mga ginawa ko, wala yun. Actually, hindi pa para sa akin, it's not enough. Sabi niya ganon. Ulitin ko, marami na siya nagawa at this point in time. Malapit na siyang mamatay. He was serving God full-time for more than 20 years. Sinulat niya yung book of Philippians, AD 62. Nag-umpisa siya sa ministry, AD 40. So makita po ninyo, mahigit 2 dekada na siyang naglilingkod sa Panginoon. Hindi nyo matatawaran ang kanyang ginawa. Okay? So what happens? Okay? Na kung kapag ang isang tao ay nakontento sa kanyang ginagawa, tandaan natin, ganito po. Si Pablo, hindi siya kontento sa kanyang paglilingkod. Kontento siya kay Kristo, pero hindi siya kontento sa paglilingkod para kay Kristo. Are you here? Tayo dapat ganon. Makontento tayo kay Kristo. Na kahit ano nangyayari sa buhay natin, Lord, okay lang, kasi kasama kita. Kasi nandito ka sa puso ko. Importante na sa akin yung ikaw ay nakilala ko at ako ay niligtas mo. At ako'y hinango mula doon sa karumihan, mula sa buhay kong makasalanan. Kontento na ako ron, Panginoon. I am satisfied with you. Pero hindi tayo dapat makontento sa paglilingkod sa Kanya. Never. Alam niyo si Satan, magaling dyan. Oh, ang galing mo na. Oh, ganito na. Marami ka na nagawa. Okay, may Bible study ka na. O, hindi, kailangan. Ikaw naman ay medyo siguro maglelo na lang naman. May karapatan kang maglelo kasi ang dami mo nang nagawa. Marami ka ng sakripisyong ginawa kay Lord. O, ayan, magaling si Satanas sa ganyan. Marunong siyang magpaikot. Alam niyang mag-uyayi sa'yo. Alright? Gusto niyang ikaw ay mag-rest. Gusto niyang ikaw ay medyo manahimik at mag-standby ng konti. Kapag ang isang Kristiyano ay naging spiritually satisfied sa kanyang ginagawa, he is now beginning to what? Beginning to get comfortable sa kanyang buhay. Natutuwa na siya na parang lumambot yung kanyang mga schedule. Okay? At alam po ninyo mangyayari dyan, kapag ang isang tao ay huminto na, ang nangyayari sa kanya, parati na lang siya nakatingin sa mga nakaraan niyang mga achievements. He get proud of herself or himself. Nagawa ko na naman yun. Nakaraan, ganyan yung mga nakaraan taon. Ito ako, ganyan ako. Okay, you just get happy to all your laurels in your past. Pero kay Pablo, sabi niya gano'n, no, para sa akin, I just keep on pressing on. Alam po ninyo yung word na press on? This is a picture of an army pushing the enemy forward. Okay? Yun po yung pressing on, na kahit yung kalaban na sundalo, ng mga sundalo, okay, ay
tinutulak sila, but ang sabi ni Pablo, I keep on pressing on. Shield to shield. Alam po ninyo, sa Satan hindi magpapatalo sa atin. Hello? Lalaban at lalaban siya, i-discourage ka niya, tatakutin at tatakutin ka niya, gagawa siya ng iba't ibang mga problema para ikaw ay maapektuhan, para mawala yung zeal, yung sigla, yung apoy na meron ka noon. Na kapag ka ito'y nawawala at nakikita mong lumalambot ang iyong pagmamahal, yung iyong pagsunod, yung iyong pagserve sa Panginoon. Now you really have to ask yourself, maybe you are beginning to be content in your service to God. Sabi ni Pablo, no. Sabi niya, tingnan niyo ako at wala siyang ibang ginamit na example dito, sarili niya. No, not that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on. Sabi niya rito, saan siya nagpe-press on? To take hold of which Christ Jesus took hold of me. Ibig sabihin, okay, nung tinawag siya ng Panginoon, God, tingnan po niya, press on to take hold. May inawakan siya rito na binigay ng Panginoon sa kanya nung nakakilala siya sa Diyos. Bawat isa sa atin, may plano ang Panginoon sa atin. But you really have to take hold of that. You really have to take hold of that plan. Sapagkat ang dyablo, aalisin yan sa atin. Bawat mga Kristiyano, naalala ninyo nung tumanggap ka sa Panginoon, ang init-init mo, gusto mong gawin lahat ng bagay para sa Kanya. Amen? Pero all of a sudden, biglang naglalaho, lumalamig, nawawala. Tuloy, yung bagay na gusto mong gawin para kay Kristo, taking hold of that, nawawala na rin, you're losing grip of that. Sabi ni Pablo, listen, ulitin ko, si Pablo po, Paul has all the reason to say, oh, it's retirement year for me. Tagal ko na, dami ko na nagawa. Siguro hindi naman ako mag-quit, pero mag-ano pa rin ako, pero hindi na kasing intense kagaya dati. No. Sabi niyo na, I press on. Despite of the fact na siya po ay marami ng attainment at siya may edad na at siya actually, nung sinulat niya to, siya po ay nakakulong. Although hindi siya nakakulong sa dungeon na pangit, siya po ay naka-house arrest. Pero nonetheless, hindi po magandang lugar yung house arrest niya sa isang lugar, sa isang private area. At the same time, wala pa rin siyang laya. Hindi pa rin masaya yun kapag wala kang kalayaan. Pero ang ginawa niya, sumulat siya. Sabi niya gano'n, up until now, dumaan ng mahabang panahon, sabi niya gano'n, hanggang ngayon, ito pa rin ang nag-aapoy sa puso ko. It is to take hold of what Christ has given me. Take hold of I'm not letting it go. Christians, how about us? How about us? Alam niyo si Satan magaling. Okay, gagawa siya ng paraan para makabitaw ka dyan. Marami siyang gagawin para sa atin. Kasi alam niya, ulitin ko, na kapag ka ikaw na natili dyan, marami kang magiging accomplishment para sa Panginoon. Amen? Si Paul po, actually, wala siyang ibang inisip kundi just to take hold on kung ano yung umpisang bagay na nakita niyang ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. Up until now, hindi niya alam by just doing that, he will accomplish many, many things for the glory of God. Hindi niya ninasa na magtayo ng mga churches dyan sa Galatia, magkaroon ng missionary journey sa Asia Minor. Hindi niya ninasa yon na maging apostol. Hindi niya ninasa yon. All he wants is to serve the Lord. To press on. To never stop. To take hold of what Christ had given him up to the last drop of his blood. Sabi niya ganoon, to take hold. Jesus who took hold of me. Hindi niya kinakalimutan. Ang sinasabi niya rito, it's about the salvation. It's about the grace that he had received from God. Sabi niya, hindi ko kinakalimutan yon.
May pinakita sa akin ng Panginoon na purpose, na plano. Yun yung naging desire ko. Pinanghawakan ko yun. Sabi niya, bakit? Because Jesus took hold of me. He was talking about the grace of God that Jesus gave to him. Hindi niya kinakalimutan niya. Ito ang gusto ko maunawaan natin bilang mga anak ng Diyos ngayon. Tandaan natin, we owe Jesus. We owe him a lot. You cannot say to yourself that you are a child of God without Jesus taking hold of you. Kung hindi ka hinawakan ng Panginoon, ibig sabihin ng taking hold of you, ulitin ko, it is the salvation of God given to you. Hinawakan niya tayo na sinabi mo, Panginoon, tulungan mo ako, save me, saklolo, Lord. Jesus took hold of you. This is the image of what Paul was talking about. Nung sinagip ako ng Panginoon at ginawa niya akong anak at binigyan niya ako ng plano, simula noon, I press on to that. Now it's getting clearer. Amen? Simula noon, kaya hindi ko, sa kabila ng marami ko ng achievement, sa kabila ng marami ko na nagawa para sa kaharian ng Diyos dito sa lupa, I am not stopping. Because I'm not looking at those spiritual attainment. It doesn't matter. What is important to me is I keep on pressing on. I'm still not content of what I am doing. I hope and pray na mga Tagalog GM, okay, na nakikinig ngayon dito, will not be content in serving the Lord. Amen? Paul was not satisfied. Kapag ikaw ay naging satisfied, alam po ninyo, hindi lang ikaw magiging proud of yourself, magiging complacent ka pa. Yan ang magiging mangyayari sa'yo kapag naging satisfied ka. Kaya alam po ninyo, may mga Kristiyano nagiging complacent, hinahanap na sila ng mga church na, alam po ninyo, taking it easy. Pas fellowship, they join. Ayaw na nila ng church na demanding na let's move on, let's magtipon-tipon tayo, magkaroon tayo ng gawain. Okay? Maggawa tayo ng mga activities na talagang makaka-expand ng glory ni Lord dito sa lupa. Ayaw na nila ng gano'n, ang gusto na lang nila fellowship. Walang pastor, online yung pastor para kahit hindi sila kilala yung, alam po ninyo, pero gathering, prayer, okay, chika-chika, okay, kain sa labas, okay, pero somebody na mayroong, alam nyo, dapat may accountability. Yung somebody will look after at checking ka, kapatid, hindi magandang ginagawa mo. Somebody who can give you disciplinary action. Disciplinary action is not bad. It's good for you. See? Ang gusto na nila, ganito, mga complacent. Yung hindi na ba, kahit na anong gawin nila, okay lang. Walang nagbabantay sa kanila. Walang accountability. Basta umattend lang sa church, pumunta lang ng fellowship, tama na. Mga kapatid ko, Christianity is like that. It's not like that. Kapag ka ikaw ay naging complacent na, later on, madedevelop na yan, magiging lazy ka na. Pati pag-attend ng mga fellowship ninyo, ng mga gatherings ninyo, hindi ka na, tuluyan ka ng mahehele at patutulugin ni Satanas. Tuluyan yan. Okay? But Paul, sabi niya, no, manatili ka. Okay? Should not be satisfied. Don't ever think of retiring or quitting. Nothing is going to stop him. Alam po niyo si Pablo, among all the apostles in the Bible, in the New Testament, yung bukod kay John at saka kay Peter, yung well-documented na mga nangyaring pangit sa buhay ng isang apostol na isulat kay Pablo. From the book of Acts to 2 Corinthians chapter 11. Nandoon na yung sinasakyan niyang barko, lumubog. Parang sinumpa talaga ito si Pablo eh. Nandoong nanakawan,
Okay? Nadugasan, nandoon na kung saan-saan na lang natutulog, kung saan abutin ng gabi. Okay? Sabi nga niya, wala akong damit, dehins ligo, mga ilang araw. Okay? I mean, natuklaw ng ahas. I mean, lahat na. Sipin niyo yun? All because of his desire to press on. See? Ibang mga Kristyano medyo wala lang pagkain, hindi na-attend Tama po ba? Kinakailangan, wag po kayong mag-alala, may pananghalian po kaming hinanda. Ay, nako, dyan yan. Alright? Kinakailangan, we as Christians should adopt this kind of attitude. Anong attitude yan? That the race is not finished until God say it's finished. Paul was like that. He keeps on pressing on. May mga panahon na wala tayo, tinatamad talaga tayo, but you need to press on anyway. Diyan mo kayo, mga anak ng Diyos? So never ever, nakita nyo? Never ever think na ikaw ay kontento na ako sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayo makukontento. Okay? I press on towards the goal, ang sabi niya. Next, ang sabi rin din ni Pablo, okay, kung gusto mong manatiling yung zeal, yung excitement mo, yung apoy sa paglilingkod sa Panginoon, para hindi ka huminto, para hindi ka maapektuhan sa manangyayari sa buhay natin. Ulitin ko, maraming gagawin si Satanas. Pero of course, hindi naman natin lahat ay ipupukol kay Satanas, okay? Hindi naman lahat. May mga sitwasyon din tayo na tayo ang gumagawa. Okay? Si Satanas, yan yung tinatawag nating spiritual enemy. Pero meron din tayong human na enemy. Yan. Kasi meron ding mga bagay na gustong gawin si sarili. At yung gustong gawin minsan ni sarili, ayaw ni Lord. Yan. Ngayon, nakita ni Satan yung gustong gawin ni sarili. Kaya naman magkakaroon ng tinatawag na connivance yung dalawa. Okay? Magkukonnive yung dalawa na yan. Nakikita yan, nababasa ni Satan yan. Alright? So, be committed. Bakit? Anong sabi rito? Basahin natin verse 13 and verse 14. Okay? Nabasa natin kanina yung verse 12. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Ano yung hold of it na yan? Yung bagay na pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Okay? Yung plano ng Lord sa kanya na tinanggap niya nung siya ay sinalo ng Diyos. Nung niligtas siya ng Panginoon. Okay? I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. Dito, ipapakita niya na sa atin, bakit ba itong si Pablo, after so many years of serving God, he was never content. After so many spiritual attainment na nagawa na niya na hindi magagawa ng kahit na sino, not even James, not even Peter, not even John. Okay? Nandito na siya sa pinakatugatog. I mean, he was elite of the elite, so to speak. Kung siya ay tatawagin natin kung sino pinakamatinding mananampalataya sa panahon na yon, and even today, siya na yun, nandoon siya. Pero sabi niya noon, na i-reveal niya sa atin kung bakit. Sabi niya noon, one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Sabi niya ganon, ito pala yung kanyang gustong mangyari. Kaya pala siya, una sa lahat, bago ko sabihin yon, mayroon siyang, ano yung sinabi natin kanina? Be committed to a cause. Ito yung second. When he said, one thing I do, kung meron kayong Bible, guhitan po ninyo yan. One thing I do, he was now saying, I only have one singular desire. I only have one obsession when I accepted Jesus Christ, when God called me to the ministry. Isa lang ang gusto kong mangyari. Dahil dito sa isang bagay na ito, marami siyang nagawa.
minsan, okay, marami tayong gustong gawin, sa sobrang dami nating gustong gawin, wala tayong nagawa. Tama po ba? Relate? Ang dami-dami nating gustong gawin. Dahil sa sobrang gusto nating maging at ma-attained o magawa, wala tayong nagawa. Kasi, anong problema? Ang problema ay salitang focus. Can you repeat after me? Focus. Now, Paul is now saying to us, hey, ito ang dahilan kung bakit hindi ako humihinto to press on. Kasi focus ako. I have only one thing, one desire to do in my life. And that is what? Sabi niya ganon, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. A while ago, okay, sinabi ko sa inyong, wag na kayong, do not get happy with the laurels of your victories. Wag na kayong mag-isip kung ano man yung nagawa nyong mabuti. Ang mga sakripisyong ginawa mo. Mga bagay na na-attain mong spiritually sa Panginoon. Kasi kapag kaganyan, kaya kang hilehin ni Satanas dyan. Amen? At kapag meron ka ng ganyan, madali ka na rin maapektuhan ng mga nandyan sa paligid mo. Okay? May mga pagkakataon, hiling ka ni Satanas, sasabihin niya, tulog na, baby. Hindi ka pinansin ni pastor noong linggo. Tulog ka na lang, baby. Tama? Kaya minsan, tulog na, baby. Maraming composition si Satanas na hindi nyo alam na apektuhan kayo. May mga pagkakataon, okay, pero sabi ni Pablo, sinasabi niya sa atin ngayon, just like me, I only have one thing I want to do. Not many things, but one thing. Nung naging Kristiyano ka, isa lang bagay talagang gusto mo mangyari, to give God the glory. Pero ngayon, ang dami-dami mo nang gusto maging. Tama? Gusto kong maging magganito, gusto kong maging ganyan, gusto ko na rin magtayo na sarili kong church. Tama? Gusto ko na rin maging ganon, kaya ko naman yun. Merong ganon eh. Pero si Pablo, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, he never desired to be an apostle. He never thought of making books that we will read and meditate in this generation. Sandaan ninyo, kalahati ng New Testament siya ang gumawa. But he never thought of it. He never even decided. Ang kanya, sinusulatan lang niya para i-follow up at tulungan at i-advise at i-exhort yung mga Kristiyano na sa mga churches ng Galacia, ng Efeso, ng Pilipos, kasi nagkakaroon sila ng problema. Never in his mind na ito ay magiging parte ng Bible natin ngayon. Wala siyang desire na maging ganito, maging ganyan. It was only God who put him up there by concentrating on one thing. Kita nyo? One thing I want to do. One thing I do. It's forgetting what is behind. Kung ano man yung nagawa kong mabuti o ano mang masamang nakalipas sa aking buhay na nakaraan, tapos na yon. Bakit? Sapagkat I am straining toward what is ahead. Ang importante sa kanya kung ano ang inilalagay ni Lord sa harapan niya. Ang importante sa kanya, mga kapatid ko, ang utak niya nandoon saan? Saan? Verse 14. I press on. Saan siya nagpre-press on ngayon? Tinuro na niya ngayon dito. Towards the goal to win. Andiyan ba kayo, mga anak ng Diyos? Kinakailangan meron tayong goal. Kinakailangan meron tayong pinupunto sa Christian life na ito. Minsan, maraming ilalagay si Satan sa utak mo. Maging ganito ka, maging ganun ka. Pumunta ka ron, join ka doon kasi doon magiging ganun ka. See? At kung hindi ka focus, madadala ka.
Repeat after me. Focus. Yan. You know what? Sapagkat importante na mayroon kang vision. And Paul have a vision. His vision is towards the goal. And his desire is to win the prize. Alam po ninyo, ang kagandahan dito sa sinasabing game of serving God. Walang talo. This is not a game of who will be the first. This is a game of endurance. And anyone who will made it to the finish line will all receive the same reward. The same prize. Tingnan po ninyo, sabi niya gano'n, no? To win the prize. Everybody will win the prize. Everyone. If you will get there to the finish line. Sabi ni Pablo, yun lang palang gusto niya. Alam niyo ako, sabi niya gano'n, gusto ko lang naman talaga hanggang sa finish line marating. Alam niyo kung saan yung finish line? Alam niyo kung saan? Okay? Ang finish line, kapag ka sinabi ni Lord, ihinga mo na ang iyong huling hininga dito sa mundo. Yun na ang finish line. Ang gusto ni Pablo rito is what? Hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng kanyang buhay, nandoon siya pressing on. Naglilingkod, mainit, may excitement, hindi natutuwa at hindi nakukontento sa ginagawa niya para kay Lord. Alam po ninyo, sa paglilingkod sa Panginoon, kapag ka ito ay naging paulit-ulit at naging automatic, naging autopilot ang ginagawa mo, mawawalan na ng apoy, mawawalan ka ng excitement dyan, maboboard ka rin dyan later on. At dyan magaling si Satan. Kasi ganun na lang ng ganun. Parang umiikot na lang ng ganun ang iyong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Nawala ang excitement. Kaya kinakailangan parating gumagawa ka, humihingi ka ng wisdom kay Lord. Lord, paano ko mapapasaya yung pinapagawa mo sa akin? Kung ako man ay usher, kung ako man ay nasa media, kung ako man ay nasa ganito at nasa ganitong klaseng ministry. How can I keep myself on fire? Christians, if you are still until now praying, Lord, gamitin mo ko. Sabi ng Lord, gagamitin na kita. Kaya lang, i-push mo rin yung sarili mo magpagamit. Hindi pa ako tinatapik ni pastor Hindi pa ako tinatapik ni leader Wala pa nag-i-encourage. Huwag mo nang hintayin pang mag-encourage sa'yo. It is the Holy Spirit encouraging. If you can hear the Holy Spirit saying, di ba gusto mo na magpagamit? Wag ka na maghintay. Sabi mo nga sa katabi mo, wag ka na daw maghintay. Oh. Nandiyan lang Holy Spirit Okay? I'm sure sa inyo dyan, ladies, ha? I'm sure, kinakausap ka na ng Panginoon dati pa. Pero kinakailangan ninyong, kung naririnig mo yung kinakailangan mong i-offer yung sarili mo, yes, Lord. Bakit ko nga pala kailangan hintayin pa si leader? Mag-umpisa nga ako sa aming zona. Mag-umpisa nga ako. Initiate. The Holy Spirit will lead you. If it is the Holy Spirit, God will prosper it. God will use you. If it is the Holy Spirit. Kung sarili mo lang yan, magugulat ka, walang papansin sa'yo talaga. Okay? Pero kapag ang Holy Spirit, mag-ano yan. Okay? Talagang but you really have to have that vision. Lord, gusto kong gamitin mo ako. Ang sabi po ng Proverbs 29:18, when there is no vision, the people perish. Kasi wala kang pinupunto sa buhay na ito. Paul was saying, no, I press on towards the goal. Do you have a goal in life? I'm not saying yung goal mo na maging doktor ka o maging successful yung iyong negosyo. No, hindi yon. I'm talking about Christian life. How's your Christian life? Gusto mo ba ganyan ka na lang? Matagpuan ka ni Lord?
o ihinga mo na ang iyong hininga. Okay? Ihinga mo na ang iyong hininga. Lord, wag muna. Hindi ko muna ito ibubuga. Wala pa akong nagagawa. Yan sabi ko sa iyo Ganun po yan, mga anak ng Diyos. Alam po ninyo ako, of all the people here, I think I have, kumbaga the right to say, na talagang napakadali lang po ng buhay. Nung ako po ay nagkasakit, nagkaroon po ako ng COVID, talagang ako na rin po, sa sobrang hirap ng dinadaanan ko, ako na rin po nakikiusap kay Lord, Lord, kunin mo na po ako, handa na ako. Pero nung umigi po ako na after 3 days, doon ko na-realize, ang bilis pala talaga ng buhay. And when I knew God will extend my life, sabi ko, Lord, ngayon, mas lalo kong mag-strain ako na to move and to press forward. Kasi sayang. Buti pala, akala ko finish line na Talagang akala ko finish line na. Tapos nung sinabi sa akin, several months ago na sinabi sa akin, nagde-deteriorate na rin yung cancer ko. Naku, finish line na yata uli. See? Ulitin ko, isang bagay lang kung bakit ko sinasabi yan sa inyo. Ang buhay, baka magulat ka na isang araw, boom, meron kang sakit na ganito. Paano na? Doon ka pa ba magsisipag? Doon ka pa ba maglilingkod? Doon mo pa ba i-offer ang sarili mo at isusurrender? Lord, iyo na lahat! Sabi ni Lord, wag kang mag-alala. Talagang akin na akin ka kahit hindi mo Okay? Hindi, Lord, yung paglilingkod ko. Dapat noon mo pa ginawa yan. See? Hindi tayo dapat mawala doon sa goal. Sabi ni Paul dito, you know what? During day 1, nung ako'y tawagin ng Panginoon, there's one thing I do. And that is to forget what is behind and keep on straining towards the goal. Alam po ninyo tayong mga anak ng Diyos, dapat ganyan. Can you repeat after me? Focus. Because when you lose that focus, you will lose everything. But when a Christian is so focused on one thing, kagaya ng isang light, nung sabihin natin yung araw, kapag kaya na dinaan mo at ifinocus mo yung lahat ng init, dinaan mo sa yung lens, ano man tawag doon, yung magnifying glass, okay? Na magnify at mako-concentrate mo yung init, it can burn a leaf, it can burn a paper, it can even burn your skin because it's concentrated. And when you concentrate it more and more in a higher concentration, it will become a laser beam that can cut the metal. The more you concentrate, the more you focus, the higher strength it will have. Ganon din po tayo sa ating Christian life. If you want to really be effective, continue to be focused, concentrate, and be committed to one cause. And that cause is to give Him the glory. Hanggang sa kauli-ulihan si Pablo, wala siyang ibang ginawa kundi, Panginoon, I just want you to give the glory. Be glorified in this life. Amen? And the third one, sabi ni Pablo rito, is be disciplined. Nakikita niyo na, 3 bagay lang ito. Sinishare niyo sa atin yan. Ano yung una? Natatandaan niyo na? Ano? Ha? Nako, nagkakagulo-gulo na. Never be content in serving God. Yes. Never. Number 2, be committed to one cause, to a cause. And you can only be committed to one cause when you are focused. Just like Paul. Okay, ulitin ko. Wag na tayong mag-design ng kung ikaw ay gagawin ni Lord na ganito, magiging ganito ka habang yun ang focus mo. Kung ikaw ay gagawin na, I'm saying to you, mga kapatid ko, kasi tapos na. Okay, yung libro ko will be out 2 weeks from now. Okay? That's to God be the glory. But I never decide to create one. Wala sa inagap ko yun.
Wala rin sa inagap ko na nung tinawag ako ng Panginoon sa pagpapastor na mag-aral sa Bible school. Wala rin sa ihinagap sa isip ko na kung mag-aaral man ako sa Amerika pa. Walang ganon. Because I only focus on one thing. Panginoon, kung tatawagin mo ako sa pagpapastor, ikaw nang bahala sa akin. I'll just do. Maraming bagay ang nangyari, maraming bagay ang nasuungan ko. But here I am. Okay? Ang Panginoon ay patuloy na kumikilos at nagpapala maging sa ministry natin. Amen? Yun lang po. Huwag tayong mag-isipan ng marami. Si Lord ang bahala. Si Lord ang kikilos. Si Lord ang magtataas. At si Lord din ang maglalagay sa iyo sa gusto niyang kalagyan mo. Amen? Huwag nating ipilit na maging ganito tayo na hindi ka pa naman handa. Huwag natin pangunahan ng Diyos. Gusto mo kagad maging pastor, mag-commit nga sa ministry niya, hirapan ka. Di ba? Ganun po yun eh. Alright? So, be disciplined. Tingnan natin yung sumunod na verse. Verse 15 hanggang 16. These are our two verses now. All of us who are mature should take such a view of things. Now, ibig sabihin dito, lahat ng malalim na, o ibig sabihin, matagal na sa Panginoon. Alam na ang katuruan, alam na yung doktrina ng Diyos. Yan yung mature dito. Yung mga nagpapagamit na sa Panginoon, yun yung mga mature na sinasabi niya rito. Because hindi naman talaga natin ma-attain yung maturity as in mature. Ako, I'm still a student of the Bible. I cannot proclaim myself as, ako na ang mature sa inyo. Okay? Ako na ang appointed. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yan. Okay? Tuloy po natin. Sabi niya ganon. Now, tingnan po ninyo, maganda yung paano nirito ni Paula. All of us who are mature should take such a view of things. Dapat daw ganun lahat ang kaisipan ng lahat ng mga Kristiyano. Doing one thing. Focusing on pressing on. Focusing on the goal. Desiring to win the prize. Yun daw dapat lahat. Ang desire ng mga nagmamature sa Panginoon. Pero sabi niya gano'n, meron siya rito. And if, on some point, you think differently. Okay? Maganda yung sinasabi niya rito. Kasi kahit na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, minsan, okay, ang iniisip mo ay, dalawa yan sobrang taas mo o sobrang baba mo. You think differently. Kapag ganun daw ang nasa isip mo, sabi niya, huwag kang mag-alala. Tingnan niyo sabi ni Paula. That too, God will make clear to you. Palakpakan po natin Diyos. Kapag ka naiisip mo na masyado mababa ang tingin mo, hindi yata ako gagamitin ni Lord, ganito, ganyan ako. O iba naman, ay nako, parang hindi ako gagamitin. Diyan lang, hindi ako gagamitin. Gusto, dito ako. May ganon, di ba? Yung talent ko, tsaka yung galing ko, pandito. Bakit ito lang ang pinagagawa nila sa akin? Maganon Pero may desire ka magpagamit sa Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Pablo, huwag ka mag-alala. Kapag ka ang Panginoon nangungusap sa iyo, tinutuwid ka niya, pakinggan mo siya. That too, God will make it clear to you. Alam ko sa ngayon, maraming kiniklear ang Panginoon sa buhay mo. Because sometimes yung iba sa atin, sa kagustuhan natin magpagamit sa Panginoon, minsan nandito tayo, wala tayo dito. Okay? Pagka nagpatuwid tayo sa Panginoon, sasabihin sa'yo ng Panginoon yan, anak, isa lang bagay ang dapat mong gawin sa puso mo. Maglingkod ka sa akin at i-desire mong hanggang sa kahuli-hulihan ng yugto ng iyong buhay, nagbibigay ka ng kapurihan sa akin and I'm going to give you the prize. You see? Now, tuloy po natin dito. Sabi niya nun, only, dito ako magtatapos, only let us live up to what we have already attained. Ayan. Ngayon, sinabi natin kanina, Pastor, nasaan dyan yung discipline? Parang sabi mo, yung pangatlo, discipline daw. Nasaan ang discipline? Alam niyo kung nasaan? Nandito sa word na yan. Nakapaloob dito yan. Kung ano man daw, tayong mga nagpapagamit sa Panginoon, tayong nakakilala sa Lord. Sabi niya ganon, live up to what we have already attained.
Naandyan ka, wag kang bababa. Wag kang bibitaw. Live it up. Panatilihin mong nandun ka papataas. Okay? Panatilihin mo nakakapit ka. Taking hold of it. Now, the only way you can live up to what you have already attained is to develop discipline. Okay? Now, maaaring sasabihin nyo, paano yung pastor? Okay. For example, after 30 days of kumbaga exercising, after 30 days of dieting, taking right healthy foods, you have lost 5 kilos. Okay? You have attained it. Okay? 5 kilos. Ngayon, sabi ni Pablo sa iyo, live up to what you have already attained. Ibig na sabihin, the reason why you get there was because you made yourself disciplined. Okay? Kaya nandyan ka ngayon. But live it up. Ngayon, kapag ka ikaw ngayon ay nakapag-lose ng 5 kilos, for example, tapos hindi ka na kumain ng healthy and diet foods, at hindi ka na rin uli nag-gym, ano ang mangyayari sa iyo? Okay? Ang tawag dyan ay rebound. Ngayon, you are 10 kilos heavier. You get the point? Ang ngayon, anong sabi ni Pablo dyan? Ngayong ikaw ay nandyan na. You keep the discipline. Live up to what you have already attained. Huwag mo bibitawan. Manatili ka dyan. Maraming mga tao ang gagamitin ni Satan para bumitaw ka to give up your discipline. Amen? Maraming gagamitin ang satanas dyan. Magugulat kayo isang umaga, bigla na namang mag-ooyayi sa iyo si Satanas. Tulog na, Ramir. Tulog na. May problema kasi kayong mag-asawa. Tulog na. Huwag mo nang pupunta sa church. Maraming ganun, di ba? I mean, naku po. Maniwala ka. Because Satan will now try to stop you from taking on that discipline. And only discipline can take you to the finish line. Without discipline, you cannot make it to the finish line. Amen? Kinakailangan maging disiplinado tayo. And that is the final advice of Paul. Sabi niya ganoon, kinakailangan tayo po ay parating nag-iingat sa ating mga dapat hakbangin. That's why, okay, today, si Pablo po, kung titingnan natin, ikulong mo man siya, magkaroon man ng aksidente sa buhay niya, saktan mo man siya, at ipapatay mo man siya, that's all good for him. Nothing will stop him. Nothing will scare him. And nothing would discourage him. Why? Because he is focused on one thing, to press on towards the mark, to win the prize, which is ahead. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. So, mga kapatid ko, huwag tayong maging kontento sa paglilingkod. No. Huwag na huwag. Kahit na tayo po ay sabihin natin dumadaan sa mabigat na problema. Kahit na may mga distraction, never ever allow those things to stop you from serving the Lord. Always be committed to that cause. And what's the cause? Panginoon, I will press on. I will press on whatever it takes. Kahit na apektado ka sa mga nangyayari sa iyo sa paligid-ligid mo, just keep on pressing on. Si Satan magaling mag-discourage yan. Ulitin ko,
Kakanta at tutugtog ng pampatulog yan. At kapag ka ikaw ay nagpadala, tapos na, mawawala na ang apoy. Mawawala na yung excitement. And then you will just find yourself stopping. Just happy sa mga nagawa mo sa Lord. And then, you will get lazy, complacent in your Christian life. No. Hanggat humihinga tayo, hanggat may chance, get and do the best that you can for the glory of God. Paul was a perfect example. At yung kanyang mga sinabi rito sa atin, yung kanyang paalala ay hindi salita lamang. He lived with it. Let's just focus on giving Him the glory today. Let us all lift our hands now. Hallelujah. And as we lift our hands, I want you to see yourself. Are you satisfied in serving the Lord? Do you think na okay na ako, nakapaglingkod na ako sa Panginoon, okay na to? I think hindi na ako mag-improve ba ng kasi masaya na ako. I'm serving, I'm growing, and I'm just happy with this every Sunday's work. May delikado diyan. Baka maging autopilot yan. Eventually, you will lose the joy. You will lose the fire. You will lose everything. Mabobor ka na ngayon. Panginoon, sa oras na ito, Lord, we know that the enemy is not stopping from discouraging us in this life. Panginoon, habang nakataas ang aming kamay, Ikaw lamang ang nakakakita sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, bigyan mo kami ng kalakasan. Ikaw lamang ang siya makakapagbigay sa amin, Panginoon, ng sapat na lakas para ma-overcome namin kung ano man yung mga nagagawa namin, Panginoon, upang ang apoy, yung desire namin magpagamit sa iyo, so that we can take hold of it. Lord, hindi namin kinakalimutan yung panahon na inamin namin kami ay isang makasalanan at kailangan namin ng manliligtas at dumating ka sa buhay namin at kami iyong iniligtas. Sinagip mo ng iyong biyaya. Panginoon, we are forever indebted and grateful for what you have done. But Panginoon, although we are content with you, Lord, help us not to be content and satisfied in serving you. God, help us, Lord, to keep on pressing on. Hindi kami maging tamad. Hindi kami maging complacent. Lord, hayaan mo makita mo kami that we are always on the firing line. God, ginagawa ang aming the best upang sa panahon na kami tawagin mo, O Diyos. Handa kami, Panginoon. Hindi sa panahon, O Diyos, na when everything is already late. Lord, patuloy, Panginoong, hawakan mo at pagpalain ang aking mga kapatid dito sa Lord GM. Lord, dito sa Central at dyan sa aming church sa Holland, Lord. Na huwag kaming maging masaya lamang, kontento sa buhay na meron kami. Lord, mas siglahan pa namin. Bigyan mo kami ng wisdom para mas lalo kaming, Lord, mapasigla namin ang ginagawa namin sa iyo. Kahit na ito'y, Lord, isang payak o pangkaraniwang paglilingkod lamang, hindi kasing galing ng iba, hindi kasing dakila at kasing taas na posisyon kagaya ng iba. Panginoon, magkaroon kami ng kasiyahan sa aming ginagawa para sa iyo. Sapagkat alam namin, ikaw rin ang magdadala sa amin doon. Hallelujah. All our desire is to run the race, to win the prize. Hallelujah. Salamat po sa oras na ito. And we ask you, Lord, that strength will bring us, Lord, to the finish line. We give you glory again in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah.